Balitang-balita na yung pagkakamatay nitong si Yusek Cabral. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Itong si Yusek Cabral, malaki sana ang mga information na makukuha dito. At dahil napaka-vital ng kanyang posisyon sa DPWH. Isa ito sa unang-unang lumitaw na pangalan na sinabi ni SP Tito Sotto na yun nga daw, tumawag sa opisina niya para alokin siya or tanungin kung meron siyang gustong proyekto. Ibig sabihin, itong si Yusek Cabral, operator talaga ito pagdating sa mga pagpapalagay ng budget diyan sa mga flood control projects. So nakakalungkot, unang-una, ayaw naman natin makakarinig ng isang Pilipino na ay na ganyan. At yun na nga, napakalaki sana ng magiging role nito pagdating sa investigasyon. Mukhang wala pa itong masyadong nakuhang, wala pang masyado itong naibigay na information doon sa mga nag-iimbestiga at doon din sa ICI. So yun ang problema. Although, sabi nga ni Ombudsman Boyong Rimulya ay dapat i-secure yung mga personal na mga gamit nitong si Yusek Cabral, katulad ng cellphone. Kasi maaaring forensic at makitaan ng maraming ebidensya. Communication, yung mga taong nai-involved dito sa anomalya. So, dalawang anggulo ang tinitingnan natin dito. Unang-una, yun gang kung talagang nagpatay itong si Yusek Cabral, alam naman natin na yung mga ganitong klaseng pangyayari, pwede talagang gawin ng isang tao na nai-involve sa ganito kalaking anomalya. Meron na tayong na-experience sa ganyan Nakita natin nung araw, yung panahon ni GMA. Ayaw ko na lang banggitin yung pangalan, pero may nag-side nung time na yan na na-involve din sa malaking korupsyon. Bakit ba nagiging option ng mga tao yan? Kasi nga, alam mo yun, napakaganda ng image mo, napakayaman mo, napakasarap ng buhay mo, at nagagamit mo yung influensya mo. Sikat na sikat ka sa mga tao, sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo dahil nga sa dami ng pera. Pero pag dumating yung panahon na nalaman na lahat ng salapi mo ay nanggaling sa nakaw, sobrang nakakahiya po yan. Kaya yung mga tao nakakaisip ng ganyan. Isipin mo kung gaano ka ka-popular, gaano ka ka-popular sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, pamilya mo, pagkatapos biglang-bigla lalabas ang katotohanan na lahat ng rangya mo sa buhay, lahat ng kayamanan mo sa buhay ay galing sa nakaw. Ang hirap pong sikmurain yan, kahit na doon mismo sa mga taong na-involved. Gaya na rin itong mga senador, mga congressmen, na nai-involve ngayon. Ang unang-unang iniinda niyan, mga kapatid, mga kababayan, yung kahihiyan. Sobrang nakakahiya itong malaman ng mga taong bayan na ikaw ay magnanakaw. Dahil ibinabandera mo, tuwing mag-e-eleksyon, yung iyong mga pangako, yung iyong pagpapakyut, yung iyong pagpapakita ng pagiging makabayan, pagiging matulungin sa mga tao, pagkatapos makikitaan ka ng ebidensya or malalaman na ikaw ay isang magnanakaw. Lalong-lalo na kung makikita ng taong bayan na ikaw ay napakasarap ng buhay, maganda ang sasakyan mo, napakagara ng bahay mo, marangya ang mga ibinibigay mong regalo sa mga kamag-anak mo, sa pamilya mo, sa asawa mo lalong-lalo na, at napakaginhawa ng buhay mo. Lahat, pati yung nai-enjoy mo yung power bilang isang senador, bilang isang congressman. Lahat yan ay karangyaan sa buhay na ipinagmamalaki mo, ibinabandera mo sa mamamayang Pilipino. Pagkatapos, malalaman ng mamamayang Pilipino, mai-involve ka sa pagnanakaw. Pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya
mga kapatid, mga kababayan, hindi mo maiaalis ang isang posibilidad na ang taong na-involved sa ganyan ay magkakal. Although yan ay iimbestigahan pa ng mga pulis. At ang isang anggulo rito, yung tungkol sa driver niya. Meron kasing ibang anggulo na sinasabing kahina-hinala itong driver. Siya doon sa may bato, sabi niya balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito. Naman alam naman ganun po ang mangyayari. Nung bumibiyahe po kayo, wala po siyang Wala naman po siyang kinukwento sa akin na ano. Kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Well, para sa akin, unfair naman na bigla-bigla tayo magpaparatang doon sa driver. Pero yung posibilidad na gawing paraan ng mga nai-involve dito, alam naman natin kung gaano kalalaking pangalan ang nai-involve dito sa nakawan na to, sa anomalya na to. Malalaking pangalan po. At nakataya dito yung pagkakakulong mo habang buhay. At kahihiyan ng pamilya, kahihiyan mo, or kahihiyan mismo ng politiko na nai-involve sa pagnanakaw. Ang laki pong kahihiyan yan, lalong-lalo na nga at yung pinoproject mong image ay napakalinis, napaka-disente, mayaman, maghinawa buhay, pagkatapos ma-i-involve ka sa ganitong klaseng anomalya. So, yung posibilidad na makaisip ang iba rito, yung gamitin mo kung sino ang pinaka-close doon mismo sa tao. Kung ikaw ay may pinaplanong masama. At sino ang pinaka-close na pwedeng makagawa ng hindi maganda doon sa tao. Yung driver po. Kasi itong driver ang kasama niya araw-araw. Hindi ko pinagbibintangan ang driver, sabi ko nga, unfair sa kanya dahil hindi pa naman natin kilala at hindi natin alam ang background ng driver niya. Pero kung may mag-iisip ng ganyan, posible po yan. Pwedeng maisip ng mga taong nai-involve, lalong-lalo na kung alam nila ay vital yung mga information na makukuha dito kay Cabral. Napakalaking posibilidad po kung mag-iisip sila ng masama, ay gamitin yung driver mismo ni Cabral. Lalong-lalo na yung mga ganito, nagta-travel ng probinsya. Again, hindi ko pinagbibintangan ng driver, hindi natin alam ang background nitong driver, pero yung posibilidad po, sinasabi natin, pwede. At sa ganang akin, yung observation ko ay ang unang-una kong natanong dyan, nung mapanood ko yung tungkol nga rito sa interview doon sa driver. Of course, hindi ko alam kung gaano ka-close itong driver kay Yuse Cabral. Pero, ang unang pumasok sa isip ko, kung ako yung driver ni Yuse Cabral, papabayaan ko ba yung boss ko na babae na bababa sa ilang na lugar, madilim at may bangin, at baka madisgrasya siya, at magpapaiwan sa akin? Hindi ko po gagawin yan. Kung ako ay isang matinong driver na iniisip ko yung kapakanan ng boss ko, never kong iiwanan ng boss ko diyan sa lugar na alanganin. Lugar na madilim, walang mga tao, at may bangin. Unang-unang papasok sa isip ko diyan, ano gagawin mo diyan, ma'am? Baka mahulog ka diyan. At definitely, alam ko namang may problema yung boss ko kung ako yun. So, yung posibilidad na tumalon siya dyan ay unang-una kong maiisip din yan. Unang-una kong maiisip yan. So again, kung ako yung driver, hindi ko po pwedeng iwanan yung boss ko na nagpapasweldo sa akin na baka naman matagal na kayo magkasama, medyo close na kayo, hindi ko hahayaan na may mangyari sa kanya, at kung may mangyayari sa kanya dyan, pag iniwanan ko siya dyan, hindi maaring hindi ko maramdaman yung pagiging guilty. Maiisip ko rin yan na kaya nangyari yan kay Yuse Cabral dahil sa kapabayaan ko.
itong sitwasyon na to. Yan ang maiisip ko kung ako yung driver. Kaya nga sinasabi ko, lalong-lalo na nga kung matagal na silang magkasama, siyang bilang mag-amo, never mong gagawin yan eh. Never mong iaalaw kalalaki mong tao, bababa yung boss mong babae, doon sa ilang na lugar, may bangin, at madilim, walang katao-tao, pagkatapos hindi mo man lang maisip, baka tumalon. Alam mo naman may problema yung boss mo. So yun lang po. Pagdating do sa anggulo na yan, may posibilidad po na gamitin ang driver ng mga taong nai-involve dito sa korupsyon. At alam naman natin, daang-daang milyon po ang involved or ang nawawalang pondo ng bayan, daan-daang milyon, even billions. Kaya yung mga involved na mga politiko na talaga namang may mga kasalanan, hindi ko rin maiaalis na pwede nilang isipin yan. At again, sasabihin ko na unang-unang may isip mo na taong may posibilidad na gawin yan kay Yusek Cabral ay yung driver niya. At sabi ko nga, kahit na halagang bilyon ibibigay mo, mailigtas mo lang yung sarili mo sa kahihiyan, mailigtas mo lang yung sarili mo sa pagkakakulong habang buhay, at pagkakaalis mo sa pwesto at hindi na muling makakatakbo bilang public servant. So, yung posibilidad, again, sasabihin ko, possible po na gawin yan kay Cabral through her driver. Pero hindi natin siya pinagbibintangan, sinasabi lang natin, may posibilidad. At again, possible din na naisip ni Yusek Cabral na tapusin buhay niya for the same reason. Yung kahihiyan, yung pagkakakulong habang buhay, at hindi ka na muli pang mababalik sa gobyerno dahil nga sa ang kaso mo ay napakalaki at napakalaki ng kasalanan mo sa taong bayan. Alam mo, isinusumpa ka na ng mamamayang Pilipino. Ganon din yung mga politiko na nai-involve ngayon. Actually, hindi pa sila nakahatulan ng guilty, sinusumpa na sila ng mamamayang Pilipino. Kaya, yung dalawang posibilidad, pwede pong yun ang tunay na nangyari kay Yusek Cabral. But then again, antayin po natin yung magiging investigasyon dito. I'm sure, may imbestigahan na maigi itong driver dahil hindi rin gaano ka-rigid, hindi rin gaano ka panipaniwala lahat ng kwento niya. Kung ikaw nga, sinasabi ko, kung ikaw ay isang maayos na driver, hindi mo gagawing iwanan yung amo mong babae sa ganung lugar. Na alam mong may problema, na alam mong pwedeng tumalon, pwedeng mag-suicide. Okay? At yung isang posibilidad naman na pwede rin pong gawin ni Yusek Cabral yan dahil nga sa sobrang laki ng burden na dinadala niya ngayon. Yung anxiety, yung pag-aalala, at yung malaking kahihiyan sa pamilya niya. Sa mga kamag-anak niya, sa mga kaibigan niya. At definitely, kung talaga magtutuloy-tuloy yung investigasyon sa kanya, marami siyang ipagtututuro ng mga politicians na involved dito. At yun, hindi niya siguro matake na lahat ng information na yan manggagaling sa kanya. Pero, yung isang banda na pwedeng ginawan siya ng masama ng driver niya, I hope, hindi totoo yun, pero may mga ganong anggulong lumalabas, bahala na ang pulis para mag-imbestiga tungkol dyan. At alam ko, lalabas at lalabas yung katotohanan dyan. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At mag-comment po tayo. Pipilitin nating masagot yung inyong mga comments. At pakishare na rin po sa ating mga kakilala, mga kaibigan, kamag-anak, para lumawak ang ating community dito sa aking munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo.